Hi, so welcome to my YouTube channel. This is CryptoCham Trader. And right now, ang topic natin is premium and discount and optimal trade entry. Okay, kung paano siya hahanapin. So as promised, dun sa weekly bias natin kay BTC, in addition din every week, mag-a-add ako ng simple information sa inyo every week din para at least may inaaral kayo aside dun sa weekly analysis natin kay BTC. So for this week, dito tayo sa premium and discount. Papakita ko sa inyo kung paano siya kukunin, paano siya gagamitin, paano siya papasukan with entry, SL, and take profit. Yung realistic lang. Okay? Pero disclaimer, lagi ko sinasabi to, tatlo pa rin yung gagawin sa'yo ng market pag in-apply mo to. Kasi this is some sort of a strategy. So, pwede kang maiwan, pwede kang matapik yung entry mo tapos mag-take profit, and pwedeng matapik yung entry mo tsaka ma-SL. Okay? Laging tatlo yon. Kahit gaano kagaling yung strategy na yon. Pero ituturo ko sa inyo to so you can apply and improve. So, let's start muna sa premium and discount. So, what is premium and discount? So, in simple term, yung premium is yun yung price na magandang mag-sell if downtrend yung market. Ibig sabihin, that is the best price para makapag-sell ka. And yung discount naman, yun yung mas magandang position para makapag-buy long ka sa market. Okay? Good price na yon. So, let's say for example, kukuha ako dito. So, may dalawang tools para makuha nyo yung premium and discount. So, punta ka dito sa Fibonacci, sa tools, Fib retracement. Then, click mo lang to dito. Dalawang click to First click and second click. Okay? Magulat kayo bakit ganito yung Fibonacci ko. Nasa settings yan kasi ang kinukuha ko, premium and discount, hindi golden ratio. Ito yung settings. Yan. I-post nyo na lang. Then, pag na-arrange na yung ganyan, pwede nyo siyang click template, tapos save as. Yan. Merong standard, merong optimal entry, and so on. Pwede mo na siya magamit for harmonics or Elliott wave. So, iba-iba. I-save nyo as kung ano yung name nyo dyan. Next. Yan yung Fibonacci. Pwede nyo rin siya makuha sa Gunbox. Okay? So, click nyo lang dito ulit. 1 and 2. Halos same lang, di ba? So, ito naman yung settings sa Gunbox. Post nyo ulit. Huwag kayong malito kasi pag kinlik nyo yan tapos ginamit nyo yung Gunbox nyo nang hindi nakaayos yung settings, ganito itsura niyan. Okay? Medyo confusing. So, yan. Premium and discount. Same sa Fib. Pag in-apply mo dyan yung default, iba magiging itsura niya. Ganyan. So, okay. So, when you say premium, dito yun sa taas. Okay? Premium area to. And ito naman yung discount sa ilalim. Take note, pag nasa discount si price, diyan ka pwede mag-long. Pag nasa premium, diyan ka pwedeng mag-short. Okay? And later on, malalaman niyo yun. So, this is premium and this is discount. Kita ba? Okay. So, premium and discount. Yan na tayo Again, sa premium, downtrend ang market dapat. Number 2, best sell zone. Dapat nasa premium ka lang pag nagsa-sell ka. And dito naman sa discount, uptrend dapat ang market. Number 2, best buy zone. Okay. So, paano i-apply yung premium and discount?
So let's say for example, si market nagpa-pump or nagda-dump. Sa pump muna tayo. Let's say nagpa-pump siya ng ganito. Okay? Yung normal structure or pullback ng market. On the back of your head, gagawin mo tong letter A and letter B. Ibig sabihin yan, swing low to swing high. Okay? So lagyan natin ng A. Lagyan natin ng kulay. Para malinis. And B. Okay. So, ang gagawin mo, pagka-click mo ng either Ganbax or Fibonacci, kiklik mo yan from swing low to swing high. So, swing low A to swing high. Okay. So, familiar kayo dito kung gumagamit kayo ng Fibonacci kasi golden ratio to. Okay? Golden ratio yung binabounce ng market. So, ang tinuturo ko dito is kung paano mag-plot. Okay? From swing low to swing high ulit. So, kunyari, tapos na tong structure na to, punta naman tayo dito, A and B. Click mo ulit yon from swing low to swing high. Swing low to swing high. Okay, same lang. Kung paano nyo gamitin yung Fibonacci. Pag naman bearish yung market, magbabaliktad yung letter. Okay? So, sabihin natin, bearish yung market. Okay? Andito naman yung A sa taas, and andito naman yung B sa baba. So, same pa rin. Sa A ka pa rin mag-i-start. Click ng A, and hanggang dito sa dulo ng B. Okay? And yan. So, yan na, yung number 1, A, tapos itong 0 na to, tinututo ko siya dito sa B. So, you can use that pwedeng sa wick or pwedeng sa body. So, makinig kayo mabuti dito kasi later magbibigay ako ng example sa real chart. So, yan, pwedeng sa wick or pwedeng sa body. And so on ulit. Lagyan mo dito yung A, and yung B, tapos ulit. For example, dito, wala ka ng information saan magbabounce si market. Then, pwede mo i-apply to. Click yung A, then yung B. So, nag-a-assume ka na si market is pwedeng mag-bounce dito. Okay? Assumption. So, goods kung paano na i-plot. Ngayon, ang goal nito ng premium and discount is malesen yung stop loss mo or lumiit and magkaroon ka ng magandang trade opportunity, which is kung downtrend sa premium ka makakakuha and kung uptrend sa discount ka makakakuha. From the word itself, yun yung binibigay niya sa ating opportunity. So let's say for example, nag-pump si market, bullish. Itong range na to, from this high to this low, clueless ka kung saan bababa si market. Hindi mo alam kung saan papasok. Kasi nga, yan yung inangat niya. From this low to this high, clueless ka kung saan siya magpo-pullback. Okay? So, uptrend pa rin tayo. Long yung hanahanapin natin. Ngayon, pag ginamit mo yung premium and discount from this low to this high, okay, malalaman mo, natatapyasin mo na tong premium kasi hindi yan good opportunity to enter the market. Kailangan sa discount. Okay? So, from this big clueless opportunity kung saan papasok, na-lessen mo siya dito. Almost 50%. Ngayon, may tinatawag na optimal entry. Ipapasok na natin. OTE or optimal trade entry. Optimal. Parang pag-caps lock, hindi ko ma-spelling na maayos. Optimal trade entry. Okay, OTE. Yung OTE, binibigyan kanya ng opportunity or mas lesser dito sa 50%. Okay, so kiklik ko to. And settings, i-add ko tong ito, 0.618 and 0.786. So, makikita dyan, lalabas yan. Check ko lang 1 and 2. Okay? This is optimal entry. Okay. So, take note, from this 50% yellow box, naktules ka pa rin, di mo alam kung saan siya babagsak dyan. You can minimize that to optimal entry, like this. Okay? So, again,
From 100% clueless kung saan magpo-pullback si market, na down sa 50% and right now na down na siya sa optimal entry. This is the best example or best way para mag-enter sa market. Okay? So, next, paano ka naman mag-e-entry? Pag nag-entry ka ng basic, pwede kang pumasok dyan, tapos yung SL mo is nandito, then yung target mo is laging nandito lang kung saan mo kinuha yung high. Yung B, okay? Huwag ka mag-unrealistic muna. Later, ituturo ko sa'yo. A and B, okay? Yan lang yung realistic target. So, pwede mo sabihin, Coach, ang liit naman, 1.5 RR lang. Then, saka ka na mag-improve pag marunong ka na mag-refine ng ganito. Okay, yan. May increase mo siya sa 1:3. So, again, balik tayo sa goal ng premium and discount. Ang ginagawa ng premium and discount is nilalapit niya yung SL mo sa pinaka-low or yung invalidation. Okay? Doesn't matter kung dito ka pumasok sa 0.786, lumalapit yung SL mo sa low or sa invalidation. Okay? So, refine mo na lang yan kung marunong ka. Pero pag di ka marunong, yan na yung basic entry. Okay? And paulit-ulit mo lang gagawin yan. So, siguro sa next week, papakita ko sa inyo kung paano i-improve to. Pero ngayon, basic muna tayo, tsaka foundation muna ng premium and discount. Ayusin nyo muna yung settings, try nyo muna i-apply. So, sa next week, mag-backtest and front test tayo. Tapos, try natin mag-live trade. So, yan. Okay? Naayos nyo na. So, dyan lang yung target. Yan yung entry and dito yung stop loss. So, ayusin natin ulit. Downtrend naman tayo. Bumaba si market, A nasa taas, and B yung nasa baba. So, pag kilik mo yung A hanggang B, mag-start ka sa A, eto na ulit yung optimal entry mo. So, same lang yon, wala kang clue kung hanggang saan siya dyan magre-retrace. Binaba mo siya sa 50% dahil sa premium and discount. Ngayon, nasa premium siya. Ngayon, kiklik mo pa dito sa optimal entry. So, nasa na siya ngayon? Nasa loob siya ng premium. Ito, premium. And nandun siya sa optimal entry. Ayun yung best position para mag-sell short. Pero disclaimer may tatlo ulit na hindi pwedeng gawin si market, na pwedeng gawin si market. Pwede kang maiwan. Okay, let's say dito lang siya nagre-trace. Iwan ka na. Pwedeng ginamit niya yung optimal entry mo. Nag-TP. Dito lang dapat yung TP. Okay. So, profit ka na dito. Or, mali yung bias mo, dumaretso siya dyan. Okay? Or ma-SL ka man dyan. Invalidation pag na-SL ka dyan kasi nga lumagpas na siya sa swing ng letter A mo. Okay? So, tatlo pa rin. Kahit ano mangyari, yan pa rin gagawin ng market. So, next. Learning so far. Mabilis ba ako magturo? Okay. So, paano mo naman siya i-apply sa real chart? Yun yung question. If hindi ka familiar sa mga pullback, yung mga ganyan, meron akong video niyan sa YouTube. Siguro practicein mo muna kung paano mag-pullback sa market. Then, saka mo i-apply itong premium and discount. So, punta na tayo sa chart para ma-apply natin. Okay? Dito tayo sa layer kasi dito ko kinuha yung trade namin na signal sa VIP. And naturo ko na to sa kanila. Siyempre, first hand sila. Dito tayo. So, from this point, alam mo na agad yung pullback ng market. Pupullbackin ko sa inyo. 1, 2, 3, 4, 5, sorry namali yan, 6, 7, sama ko na to. Kasi valid. So, lagay natin yung AB, AB. AB, AB.
Lahat na nasa baba, A, siyempre. Wala na tong A. Ay, sige, A. B. Okay. So, yan. Tigo one leg. So, mag-start tayo dito. Okay? So, dito sa point na to, from this low na A hanggang dito sa B, kukunin ko yung premium and discount niya. So, click ko dito sa week, tapos hanggang dito sa B, yung 0. Ayan. Makikita mo na valid yung reaction niya sa optimal entry. Nandun lang siya sa range na yan. And kung magpapasok ka dyan ng long, again, pwede mo dito lagay yung SL mo or dito. Tapos ang take profit mo lang dapat nasa B. Realistic lang. Ganyan lang palagi, paulit-ulit. Whether ma-SL ka, ma-E1 ka, same ganyan pa din. Coach, lumipad pa pataas. Okay lang yan. Pwede mo naman siya ulitin. Okay? So, ganyan. Next. May isa pa ako tuturo sa inyo. Paano mo naman malalaman, dito na yung A, and yung B. Paano mo naman malalaman kung nagre-retrace na si market? Let's say, for example, ito, nagpo-pullback na siya. Ito, A and B. Kailangan mahanap mo yung B na valid. Kasi pwedeng dyan lang yung B mo, tapos nag-pullback ka dito, nag-optimal entry ka. So, dito yung range mo ng long opportunities. Pero what if lumipad pa si market ng pataas? Okay, dumaretso pa pataas. Then, kailangan mo i-adjust yung B mo. Okay, para makuha mo pa rin ulit yung magandang entry sa discount. Okay, so ito na siya ngayon. So, malalaman nyo na mag-downtrend na si market or makikita nyo yung B pag nagke-create na siya ng sunod-sunod na selling pressure. Parang ito. Ayan, sunod-sunod na yung selling pressure niya. Itong area na to. So, dito, mafe-fake out ka dito kasi hindi naman siya sunod-sunod na selling pressure. Pinapasukan pa rin siya ng buyer. Okay, so yan. So, click natin ulit from A to B. Click ng A and B. Okay. Pasok ba sa optimal entry? Yes, pasok. Okay. Works like magic, no? Mukhang madali pag pinapanood nyo. Pero pag kayo na nag-apply nito, very complicated. Same. Normal, normal problem. So, same thing. Pasok ka dyan. Pwede mo yung SL mo dito or dito. Depende sa'yo, ha? Kung marunong ka mag-refine, ilapit mo dyan para mataas yung RR mo. Yan, 3.24 RR. Kasi pag nandito, bibigyan ka lang yan ng 1.5. Lagi yun sakto, 1.5 something. 1 to 2. Next. So, doon lang yung target. Then, click mo ulit yung A to B. Ayan, nagpakita na ulit ng selling pressure si market na sunod-sunod. Ibig sabihin, pinapasukan ng seller. Bakit dito hindi ko nilagay yung B? Dito sa area na to. Diyan na papasok yung internal. Internal lang yung nangyari dyan. Walang selling pressure dyan. So, dito yung selling pressure kasi nabutas na yung low nung high. Ito yung high. Grabe, dami. Then, ito yung low. Ayan, na-break na niya. So, ibig sabihin, nandito na yung selling pressure. So, nandito yung B. Bilis ko magturo, no? Click ulit. 1 and 2. Okay. So, pasok na naman sa premium. Premium tuloy. Optimal entry within discount. Itong 1 to 5 na to, lahat yan discounted area. Yan yung tinuro ko sa inyo kanina sa taas. Ito yan, discounted area. Diyan tayo humahanap. And nilagyan lang natin siya ng optimal entry para mas maganda. Okay. So, again, position. Yan, more example. And target mo dito. So, yan, bibigyan ka ng 3 RR, pero pag binaba ko yan sa 1, nasa 1.5 lang yan, and so on. Okay?
So next, more example. From A ulit to B, click dito, and dito, okay. Diyan ko nakuha yung trade namin sa layer. Kahit alam ko babasag to ng all-time high, kinuha ko pa rin yung realistic target. Unrealistic. Yan yung all-time high niya, nabasag niya. Pero kinuha ko pa rin yung realistic target sa dito, TP1, TP2, and TP3. Ang ginamit ko dyan is etong strategy na to, premium and discount. Yan, dito ako pumasok, and yun, TP. So, ito yung chart namin doon. OKX tas ito, nasa Binance kami. Yan. Okay? Diyan lang yung target namin. So, tipikit na yan. And, yun, kita niyo yung strategy, nag-refine lang din ako dito sa low. Balik. So, sabi ko sa kanila, if medyo risky yung position, kita niyo yung refinement ko nasa loob na ng optimal entry. If medyo risky yung position, ibaba nila dito or dito. Okay? Pero syempre, may ibang knowledge na ako sa market. So, yung refinement ko nasa loob na mismo. So, next, balik tayo sa OKX. Ngayon, dito sa market na to, wala ka ng information kay market. Hindi na siya nag-pullback. So, try natin. Let's say, for example, gamitin natin yung optimal entry and bullish pa rin si market. And sabihin natin, ito na yung B niya. Magkakaroon na siya ng selling pressure dito. Dito ka mag-aantay ng long opportunities sa discount. And yung position mo, ulit, dito yung take profit. Kung gusto mo mag-refine ng SL, lagay mo dyan. Or kung gusto mo dito. And that's it. Iwan mo na siya. What if ma-SL? Pag na-SL yan, possible mag-downtrend to si layer. Okay? Malaki-laking selling pressure yan pag na-SL ka. So, iwan lang natin yan dyan. Punta na tayo sa grass. Kung paano naman siya mamamaximize. So, ito yung sa grass. Okay? So, medyo advanced na yung gagawin natin dito para ma-practice kayo. Hindi na natin lalagyan ng lettering. Hindi na masyadong detailed. Pero bibigay ko na agad sa inyo yung example nung premium and discount. So, from this low to this high. Okay. Optimal entry. Next. Same low to this high. Okay, optimal entry. Ngayon, sabihin natin, hindi ka nakapasok dito sa optimal entry. Or sabihin natin, nag-refine ka sa lower time frame. Within this range, alam mo na bullish si market and tatargetin mo dapat tong B. Okay, yung B sa taas. Pero hindi ka nakapasok dito. Okay, ito na yung refinement ha. Ngayon, pwede ka humanap ng re-entry sa market. Alisin ko muna to. Within this range. Kasi may pullback pa rin si market. Itong range na to. Yan, yung buong yan. Yung low na yan, nag-pullback si market. Pwede ka dyan pumasok. Take note nasa loob ka nitong malaking discount. Yan. Okay? So, alisin natin. And papasukin natin to. Sabi natin, from this low to this high, ayan. Nakapasok ka doon sa optimal entry within the discount area doon sa malaki. Nagets nyo ba? Kasi di ba naiwan ka dito sa swing na to? Naiwan ka sa swing na yan, hindi ka nakapasok dito. Ngayon, sa loob ng lower time frame na yon, may pullback na nangyayari. And doon ka pumasok sa swing na yon. Ayan, ito yung smaller swing. Diyan ka nag-fib. Diyan ka humanap ng premium and discount and naka-entry ka. Ngayon, pag naglagay ka ng position dito at yung SL mo dito, dito ba yung take profit mo? Yes or no? No, yes, okay. Pwedeng yes, pwedeng no. Pero
Again, galing ka sa higher time frame. Ito yon yung A and B mo. Pwede mong targetin yung letter B. Okay, then makakuha ka ng mas malaking RR. Pwede mong i-move yung SL mo. Dito, then you can get 7.17 RR. Take note ha, itong ginawa mo dito, hindi to trade setup. Trade opportunity to. Kumbaga, re-entry. Entry opportunity kasi nga, naiwan ka dito sa malaking premium and discount mo. Naiwan ka sa entry na to, so nagre-entry ka ulit, pabalik. So what if hinanapan mo ulit siya ng panibagong entry? Sabi natin, naiwan ka na naman dito. Tatry mo ulit itong movement na to, hanggang dito sa taas. So sa tingin ko wala nang mabibigay sa'yo dito na entry kasi malapit na siya sa take profit. Ayan, so may iwan ka na dito. And yun, makukuha na yung take profit ng market. Then, look ka na ng panibagong setup. Okay? Learning so far? So ngayon, dito sa market na to, yan, for example, ito. Downtrend. Okay? From this A to B, for sure, na-topic nito yung optimal entry and nag-take profit din siya. So, pababa naman ha. Click ng A and B. And yung B, okay, malito. Ayan, tumapik siya sa optimal entry. And kinuha niya na yung TP dito. Ayan, nag-TP na. Next. Pag click mo naman tong A and B na to, for sure may iwan ka na sa market kasi wala siyang ibibigay na information. So, click mo yung A and B. Ayan, hindi na siya tumapik sa optimal entry. And dumiretso na siya pababa. So, anong pwede mong gawin dyan? Pag minove mo yan dito, and nag-antay ka dito sa optimal entry, ito yung example na SL ka naman. Bakit? Kasi hindi naman downtrend si market. Nagpo-pullback lang siya sa higher time frame. Okay? Hindi naman talaga siya downtrend eh. So, pag sinort mo siya dyan, possible na risky na yung position mo. So, try natin ulit from this low to this high. Okay? Hindi niya tinapek, pero nag-react na siya pataas. So, most likely, iwan ka na dito sa chart na to. Okay? So, I hope may natutunan kayo dyan sa premium and discount. Balik tayo doon. Sa layer. Okay. So, I hope may natutunan kayo dito sa premium and discount plus optimal trade entry. For next week, ang gagawin natin is lalagyan natin ng back test and front test itong layer. Okay? Kung paano nyo i-improve yung simple strategy na ganito. If you would ask me, ito ba yung strategy ko? Hindi. Kasi, let's say for example to, aantay mo pa si market dyan. What if wala na akong time? Hindi ko siya pwedeng antayin dyan. Dito mismo ite-trade ko na yan. Pero isa lang to sa example na pwede mong gamitin, lalo na kung newbie ka. Take note walang order block dito, walang structure, walang fair value gap, walang imbalances, walang change of character. Just pure premium and discount and optimal trade entry combination. Okay? So, I hope may natutunan ka. Pwede mo yang i-apply. I-practice mo yan for this week hanggang makita mo yung next upload ko na iba-backtest natin to and ifo-front test. Then, pwede natin i-improve from this basic. Okay? So, malay mo mag-work sa'yo to and ito yung maging strategy mo. So, yun lang. I hope may natutunan ka. Thank you and follow for more. Subscribe para ma-notify ka sa next video na to. Ito pa rin yung topic natin sa next week. Yun lang. See you and bye-bye.